Okay, susuot na natin. Bali, running. Uunahin natin. Yan yung ating nakikita na katabi niya na hinugot natin yung starting. So, hindi natin siya tinatanggal na para hindi na siya ikat o putulin pa. Bali, inayos lang natin yan para madali siyang isuot o ibalik ulit. Yung maliit o yung small natin, madali siyang ipasok pag running. Pero pag yung susot natin, yung big na, lalo na kung sa starting, medyo may kahirapan na pag baguan ka lang. Pero kung matagal na, wala na rin hirap. So, yung pagre-rewind kasi sa umpisa natin, siyempre may kasamang yan. May kasamang bugnot, merong inis, o pwedeng may mali, tapos tatanggalin mo uli. Yan, kasama yan sa pag-aaral ng pagre-rewind. Hindi yung matapos mong mapanood, okay na, marunong ka na. Hindi ganun. Dadaan ka dun sa proseso na binanggit ko. Yung mayroon kang mararamdaman na inis, lalo na kung mali nga yung pagsusuot, o kaya naputulan ka, o kaya naman natalupan. So, yun yung mga nagdadagdag ng pagkainis natin. Kaya mabuti na rin yung yung binabanggit ko sa inyo yan para dumating man yung pagkakataon na mainis kayo sa umpisa, at least meron kayong idea na ito yung binabanggit na dadaanan ng isang baguhan. Kaya kailangan natin na pasensya, lalo na pag nagkakamali, tuloy mo lang. Kasi pag di mo tinuloy, wala. Parang umaakit ka niya sa hagdan. Pag naiinip ka, tatalunin mo na para makarating ka agad sa taas. Pero hindi mo alam na merong disgrasya na pwedeng mangyari. Lalo mong ikaiinis, o kaya mag-isip ka na, hindi mo na ituloy. Yan yung palagi kong binabanggit sa mga nag-aaral, lalo na sa electronics. Napakahirap ng troubleshoot ng electronics kasi hindi ka basta lang na mag-iisip. Kailangan mo ng diskarte din para makatawid ka. Kasi kung gagamitin mo lang dyan yung talino mo lang sa electronics, hindi rin ubra. Kailangan meron kang diskarte para mas madali kang matuto. Ayan, naikabit na natin yung malaki. Yung ginagamit ko na kutsilyo, malaking tulong yan para madali natin siyang ipasok.
Kasi kung wala tayo magiging katulong, daliri lang, medyo may kahirapan na ipasok yan kasi hindi lahat ng slot kasi malalaki. Meron din kasing sobrang liit. Okay. So yan, ipasok na natin yung running. Bali, ang gagawin natin dyan, iduduksong na natin siya. Okay, yan. May kabit na natin yung running. Tetest rin na natin yung resistance. Bali, 4 na siya kasi nailagay na natin yung isa dun sa tatlong naiwan. So, yan. Meron siyang 72 ohms. Okay. Bali, pag dinivide natin sa 4 yan, bali meron tayong 18, ganyan, mga 17. 17, 18. Yan. Hindi kasi pare-parehas yung 4 na yan.
Okay, after natin na nabilang na yung starting, nag-ikot naman tayo para pamalit dun sa sunog na isa. So after na naikot natin siya, binalik na natin yung isang hinugot natin para makaalis yung running. So binalik na natin yun. Kaya itong inikot natin, siya nating sinusuot ngayon. Bali, yung isinusuot natin na yan, yung pinagkunan ko niyan, ano din, kinalas ko din yan sa isang stator na okay pa siya. So, hindi na ako bumili. Kaya, malaking bagay talaga yung nahuhugot mo siya ng buo pa. So, yan. Bali, pag naikabit natin yung starting, pwede na natin siyang iayos para matalian. Bali, pagka natalian na natin yan, ipoporma natin ng maayos para maganda siyang ikasa dun sa housing.
So, kunin natin yung resistance niya ng ating running. Yan, common to violet. Bali, meron tayong 74 ohms. Yan. Tapos yung ating starting 103 ohms. Yan, sa gray. Tapos yung ating gray at violet, pinaka-total niyan 178 ohms. So lahat ng apat na yan na sinusuot natin, iniikot natin, hindi pare-parehas yan kahit na yan na-read mo ng pareho yung kanyang resistance. Paglabas niyan sa total, may putal yan o may sobrang konti. Mga 2 ohms ganyan, 3 ohms, walang problema yan sa pag-ikot niya. So yan, bali tutubog na natin sa varnish. Medyo may kamahalan lang yung binibili kong varnish para maganda yung pagkatigas niya. Kasi yung mga local lang na varnish parang kaya mo pang pisain pagka natuyo. Lalo na pagka yung tinanggal mo na siya. Yan, kailangan natin ng pagtutubugan. Itong pagbabarnis natin, ano lang ito, amateur lang, hindi ito professional kasi ang lahat ng inumpisan ko sa re-rewind natin ay amateur lang, hindi professional. Kasi kailangan nyo rin na dumaan dito para makapagsimula kayo bilang isang wala pang mga gamit, no, yung hindi pa tayo nakakabili ng mga kailangan natin. So magtitiis tayo sa ganito munang sitwasyon. Hindi yung pag nag-aral tayo kailangan kumpletuhin na kaagad natin yung mga gamit. So hindi po ganoon ang kailangan natin gawin. Kailangan natin talaga na dumaan muna sa yung mga ganitong sitwasyon para natin na galing tayo sa umpisa. So yan, pag natubog naman natin yan, mga isang araw lang yan, ibibilad natin sa araw. Tapos yun lang, isang beses lang siya ibilad, okay na yan. Pag tumigas yan, parang bato, kasi depende sa ginamit natin na varnish. Okay? So yan, tutuyuin na lang natin yan. Ayan, natapos na natin yung ni-repair natin na spin motor. So, ibabalik ko lang kayo doon sa unahan. Review natin. So, yung kinalas natin na una, yung kanyang capacitor na sa running. Tapos yung line capacitor na sa starting. So, yung ating kulay, green, tapos ito yung gray. Ayan, tapos blue yung common natin. Yan. Yan yung pinakita ko dun sa una natin na kinalas. Kung paano tayo nagkalas ng buo. Yung hindi siya sinisira o nilalagari. Ngayon, yung atin naman ni-repair, bali ito ay baliktad dyan sa ating kinalas na una.
So dito naman siya, line capacitor, bali ang ating capacitor at saka yung common. Yan. So dito, ni-repair natin, bali violet yung kulay. Ito naman yung gray. Yan. Tapos black yung ating common. Okay. Tinesting natin tong ni-repair natin, pakanan yung ikot. Bakit? Kasi yung ating line capacitor nasa running. Yung capacitor natin nasa starting. Dito, bakit ba andun yung capacitor sa running pero kanan din ang ikot? Okay. In-explain ko na yan dun sa sa ating naunang video kung bakit. So gumawa uli ako ng dalawa para maduksungan ko yung paliwanag para hindi tayo maligaw. Okay. Itong una nating kinalas, yung capacitor niya nasa running, pero bakit kanan yung ikot? Kasi pag pinagbaliktad natin yan, anong ikot yan? Magiging kaliwa. Ngayon, bakit naging kanan din siya? Samantalang magkaiba sila ng posisyon. Nasa running yung ating capacitor, dito naman yung line capacitor nasa running. So baliktad silang dalawa. Ngayon, parehong kanan yung ikot. Kaya nangyari yun kasi itong unang kinalas natin, ang wiring nito nandito sa ibabaw. Yan. Pero itong ni-repair natin, nasa ilalim yung kanyang wiring. Yan yung bakit pareho sila ng ikot na pakanan. Samantalang magkaiba yung posisyon ng line capacitor at saka ng capacitor. Okay, sana makadagdag ito sa nauna kong lecture dun sa part 1 to 4. So, idinagdag ko to dahil napaka-importante niyan pagdating natin sa electric fan. Itong lahat ng inaral natin sa spin motor, magagaya ito doon sa ating ceiling fan at saka sa exhaust fan. Tapos yung 6 wire, so iba naman yon. Kapag hindi nyo naintindihan ito at hindi nyo rin naintindihan sa ceiling fan, sa exhaust fan, mahirapan akong ipaintindi sa inyo yung 6 wire. Yung meron na tayong 3 speed. Kaya iniuuna ko to para mas madali nyo siyang maintindihan, makuha, madali nyo siyang magaya o magawa. Okay? Ulitin ko lang. Parehong pakanan ng ikot niyan pero magkaibang posisyon ng line capacitor at capacitor dahil sa posisyon naman ng wiring. So pag inikot natin ito pabaliktad, bumaba ang wiring nito, kaliwa ang ikot niyan. Ganon din ito. Pag dinala natin dun sa taas, magiging kaliwa din ang ikot niyan. Okay? So, isa pang lilinawin ko, bakit ba yung capacitor pwedeng ilagay sa running? So, yung line capacitor, bakit pwedeng ilagay sa starting? Ayan, makikita nyo. So, nilagay dito, sa isa nating ni-repair, yung line capacitor natin nandun sa running. Yung capacitor natin nasa starting. Bakit pwede yun? Depende po kasi yun sa ni-rewind mo. Sa magnetic wire mo, sa resistance mo, kasi kailangan po laging mataas yung capacitor. Lagi ko po yung binabanggit sa inyo. Halimbawa, ito, bakit nandito to sa running? Okay, ang running kasi number 28. Yan. 28 yung kanyang magnetic wire. Tapos ang ikot niyan ay mas mahaba. Mas marami ang ikot niyan. Kaya ang resistance niyan, pwedeng maglaro yan. Depende po sa tab. Nabanggit ko rin po yan sa inyo. Yung bawat rewind, meron po yung sinusunod na na kilogram doon sa ating washing, sa spin motor, at saka po doon sa mga electric fan. Hindi basta nakabili lang tayo, no? Meron po yung sinusunod na na bigat ng dinadala niya, na kung ano man yung ilalagay natin na iikot niya. Kaya yung capacitor,
number 28, tapos yung line capacitor, number 27. Yan. Mas maiksi yung kanyang ikot at mas malaki yung kanyang magnetic wire. Dito naman, dahil mataas yung reading niya, so maliit yung ginagamit. Ganon din dito. So pagbabaliktarin mo lang, ito naman po yung magiging 27, ito naman ang magiging 28. Yan. Yan yung maraming nagtatanong kung bakit ba pwedeng gawin na ibaliktad natin. Kasi ang magnetic force ng ating rewind dito sa core, ano yan yung mahirap i-explain ng isang katulad natin na kalimitan kasi ang rewinder o nagre-rewind, hindi na to pagkakaabala na ipaliwanag pa sa mga tinuturuan, no? Ang history kasi ng aral nito galing dun sa matatandang libro na kinuha ng salit-saling lahi hanggang sa dumating yung panahon natin na meron tayong computer, nilagay dyan. So aalamin mo ba yon? Ngayon ipaliwanag naman sa'yo, pag nakuha mo na yung 50% ng kaalaman dito, natuto ka na, okay na yun. Wag mo nang pahirapan yung utak mo. Punuin mo ng mga history pa para meron tayong konting alam na sa history, okay na po yun. Kasi ang kuryente po, wala pong makapagpaliwanag yan kung ano niyan, kung ano itsura niyan. Ano yan ang nabasa ko sa Google, sa encyclopedia, nabasa ko rin yan. Talagang hindi ma-identify kung ano yung talaga yung totoong natin, electron natin o yung current natin. Yan. Nasa basic ng electricity yan, pag-aaralan yan. So doon pupunta pa kayo doon para alamin niyo yan. Okay. So yung pagbabaliktad, depende po yun sa ginamit natin magnetic wire, tsaka yung ikot at yung resistance. Kung tumaas yung resistance mo dito sa capacitor, masusunod mo yung ikot mo. Masusunod mo rin yung kung ano yung binaklas mo, yun din ang gayahin mo. Kasi kung hindi mo gagayahin yung binaklas mo, saan ba galing yung record mo? Kung isa kang rewinder, bakal na lang dala sa'yo, wala na yung pinaka-coil. Nung ni-rewind mo ba siya, hinulaan mo lang? Siyempre hindi. Nasaan yun? Nasaan yung record na yun? Nasa memory mo, naka-save. Ngayon, meron pa bang ibang pinag-savean ka? Meron. Nilista mo rin yun, sinulat mo yun. Dahil memorize mo na siya, so hindi mo na kailangan kunin yung listahan mo. Ngayon, ginagamit natin yung listahan kapag ka yung isang stator o isang re-rewind natin ay wala pa sa memory natin. Pwedeng nandun sa listahan natin. Pwedeng nalimutan mo, pwede mo puntahan yung listahan mo. Kaya ang ginagawa ko po, kapag ako po ay kumukopya ng rewind ng isang stator, kahit ano pa hong uri yan, washing spin o kaya electric pan, meron po akong pinagtataguan ng listahan at bukod po yun sa aking memory, sa aking isip, isi-save. Dalawa po dapat. Kaya para pag dumating yung bakal lang, nalimutan mo yung ganong sukat, so meron kang bubuklatin. Pero hindi mo na kailangan na, kasi ang pagre-rewind kasi, once na natanggap mo ang isa, halimbawa nito, washing, natanggap mo yan, halimbawa 3 beses mo na siyang ni-rewind, ano na yun pasok na yan. Pag nakita mo yung butas, tsaka yung slot, yung hole, tsaka yung slot niyan, yung pagsusuotan mo ng coil, tsaka yung kapal nito, pag nakita mo yan, alam mo na yan, hindi mo na kailangan yan, pasok agad yan sa memory mo. Hindi mo na kailangan puntahan yung listahan mo kasi nandun nakasave sa memory mo yung sukat na yan. So, okay. Bali, pupunta tayo ngayon sa ikalawa na ipinangako ko kung bakit yung isang spin motor kapag malamig, umikot. Pag mainit, kusa siyang namamatay. Pag malamig na uli,
iikot na uli. Yan. Sana makatulong itong inihabol kong ito para hindi kayo malito kung bakit nagkaroon tayo ng magkabaliktad, no? Yung line capacitor tsaka capacitor. Kasi, yan, ang naiba dyan kasi yung number ng magnetic field tsaka yung ikot niyan at resistance. Hindi pwede na mas mataas po ang reading ng ating line capacitor. Kailangan po yung capacitor laging mataas yon. No, hindi katulad ng sa was, pantay lang po yan. No? Halimbawa 2 plus 2, 4, ganyan. Yung common mo, 4. Yung forward tsaka reverse mo, tig 2, 2. Yan. Ganun sa washing. Sa spin motor, hindi. Ganun dun sa exhaust fan at saka sa ceiling fan. So, mataas po yung sa capacitor natin. Okay po, maliwanag. Punta tayo doon sa pagpapalit o pagre-rewind na talaga ng buo, no? Ito repair lang. So buo na, no? Bali dalawa po 'yang papakita ko sa inyo. Yung trouble ng susunod natin, yung pag mainit o lumalamig, trouble po 'yon. Pero yung rewind, yun yung ikatlo natin, yun yung ano talaga, no? Wala na, talagang totally damaged lahat. Sunog lahat. May nangyayaring ganun po. Sunog lahat talaga paikot. So yun talagang i-rewind na. Kung maganda pa yung kanyang core o yung bakal niya, maganda pa. So i-rewind natin yun. Yun yung ikatlo natin, buo. Kaya hindi pwedeng hindi kayo matututo. Dahil mula part 1 hanggang 6, sure na 100%. Alam nyo na kung anong gagawin nyo sa spin motor. Nakakapanghinayang kasi kung bibili tayo. Ang mabibili natin ngayon, sigurado, may mabibili ka 550 hanggang 700. Halong po yun. Wag nyo nang wag na kayo makapagabulahan sa na copper yung binigay sa inyo. Ang isang technician na mabilis mag-isip, hindi kahit kailan na mauuto ng isang tindera lang. So, mas maganda na yung tanggap mong repair, lalo na kung may problema sa motor, ikaw ang nagre-rewind at alam mo kung ano ang ilalagay mo, kung copper o alum. Lahat ng nagre-rewind dito sa Pilipinas, wala naman nagkakabit ng alum kalimitan kasi unang-una parang hindi ko alam kasi hindi ko talaga tinanong yan kung may tinda. Hindi ko alam kung may nagtitinda o ano. Pero wala akong karanasan na bumili ng alum dahil nga copper talaga yung nilalagay ko. So malaki yung natitipid natin. Kung dalawa lang yun, katulad nito, ni-repair natin, dalawa lang yung pinaltan ko. Okay, binalik ko yung isa kong tinanggal, binalik ko lang. Tapos pinaltan ko lang yung tig-isa, starting, tsaka running. Magkano lang nagastos ko doon? Ay, kung paparewind mo sa iba. Halimbawa, kung tinanggap mo to, sabihin nating tinanggap ko siya ng 1.5. So, bumili ka ng motor, mga 750. Niloko ka pa, copper yan, 750, ganyan, 650, 700. So, babawasin pa yun dun sa mo. Paano kung sira pa yung belo mo? O, bibili ka pa, sira yung capacitor mo, bibili ka. So, yung 1.5 mo, wala nang matitira. Ngayon, kung ikaw yung nag-rewind, magkano lang yung ginastos ko dito, hindi pa ako naka 200 doon sa coil na binili ko. Wala pa tong 2 grams. Yung dalawang sinuot ko, siguro mga sobra lang ng siguro mga 1.5 o 1.2 grams lang. So magkano lang yun, wala pang 200. O, natirahan ako ng halimbawa ng 1.3. Binili ko halimbawa ng belo. So meron pang, mas malaki talaga yung diferensya. No, pag nag-estimate tayo ng ganitong sira yung motor, medyo may magandang kita kahit na nagpakahirap ka. Pero pag alam mo naman yung gagawin mo kasi, hindi ka naman hindi ka naman maboboring o maiinis o mabubugnot kasi alam mo yung ginagawa mo. Ang naiinis, yung nabubugnot, yung sinisipa yung ginagawa, binabalibat yung ginagawa, yung hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil natutunan nyo naman to, so
Kung may konting hirap, hindi masyado kasi alam mo kung ano yung ginagawa mo. Okay po? So, sundan lang po natin yung ating pinaka part 6. Dun po tayo uli sa isang trouble pa ng spin motor. Okay po? Magandang araw po, Master Doms po. Salamat po.